tayo'y bumasa agad ng scripture kung saan gusto kong buksan agad, pangunahan sa Hebrew 11:1-3. At ang inaawit ko yan kung saan last time na pagtayo ko, sino ba yung pinagbalak kung saan yung sa presence of the Lord yung nahayag sa atin. At bali ito'y continuation na nung time na yun kung saan yung the presence of the Lord inaawit ng ating kapatid. At kinanta natin yan, yung higher ground na yan, dahil yung title nitong aking babasahin o yung exhorto sa inyo, countdown. At ang countdown, tinitingnan ko sa dictionary kung saan ang countdown ay mula sa taas. Ang countdown, sabi niya, ay mula sa taas pababa. Yun ang ibig sabihin ng countdown. Kaya napakaganda at bali ang kuha nito kung saan binigyan tayo ng antas ng pataas ng pananampalataya. Pero bago tayo itaas ng Panginoon, kailangan muna tayo magpababa. So basahin natin kung saan Hebrew 11:3. Through faith, we understand that word we frame by the word of God, so that things which are seen, we are not made of things we do appear. Sa verse 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Bali sa 1 yung Brad sa tulang. Umpisa tayo sa 11:1. 11:2. For by its the elder obtained a good report. Sa 3, through faith we understand that the word we frame by the word of God, so that things we are seen, we are not made of things we do appear. Tayo manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Lord, kaya mong itaas namin ang aming kamay, Panginoon, bilang pagsuko, bilang pagpapasakop sa inyong salita, Ama. Narito kami, Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon. Dahil ang layon mo, Panginoon. Ang sabi mo, Panginoon, kami ang itataas kung kami nagpapakumbaba, Panginoon. Dahil ikaw ang kataas-taasang Diyos, Panginoon. Mula sa iyong kaluwalhatian, mula sa iyong trono ng kataas-taasan na hari ng mga hari, ikaw ay nagpakumbaba, Panginoon. Upang kami abutin mo na kami nasa baba, Panginoon, ay kami tataas mo pagdating ng tamang panahon. Lord, napakainam, napakabahayagan yan. Narito kami minsan pa, Lord Jesus, humihingi ng dakilang presensya mo, Panginoon. Minsan pa, iniimbitahan ka namin, Panginoon, na ikaw ang mangungusap sa amin. Gamitin mo lang ang aking labi, Panginoon, sa pagpapahayag. Tunay na hindi karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Narito ako, buong puso nagpapasakop, Panginoon. Buong puso nga, nagpapalit sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na ilid mo ako, Panginoon, gaya ng iyong pangako, Panginoon. Isusugo mo ang iyong Espiritu sa iyong mga lingkod, Panginoon, na siyang mag-aalin sa amin, siyang magkukorek sa amin, siyang magtuturo sa amin, maghuhubog sa amin tungo sa papataas na iyong, Panginoon, na ihanda mo sa amin, O God. Ama, salamat sa biyaya mo sa oras na ito, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, narito ako, God, narito ang aking mga kapatid. Ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, na parito kami hindi para magkita-kita, Panginoon, kundi kailangan namin ng presensya mo, Panginoon, upang sa ganon, O God, kapag ang presensya mo bumaba, O God, na siyang magpapalakas sa amin, siyang magbibigay buhay sa amin, siyang magpapagaling sa amin, siyang aaling sa amin. Oh God, ikaw ang aming buhay, Lord Jesus. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Narito kami, minsan pa, Panginoon. Kami, Panginoon, pagpapalain mo upang sa ganun, oh God, masabi namin, kailangan hindi kami nabigo sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng katugunan. Salamat sa lahat na natatanggap namin. Maging ano man ito, karamdaman, Panginoon, oh God. Maging ano man, oh, na-trial, Panginoon. Maging ano man problema, oh God. Doon na inuhubog mo kami, Panginoon. Pinapanampalataya namin, Panginoon, na nariyang ka, oh God, na hindi ka nagpapabaya sa amin, Lord. Gaya ng iyong kasulatan, Panginoon. Panampalatayan lahat namin, Panginoon. Pagamat hindi ka man nakikita, Panginoon, nariyang ka na siyang kasama namin, oh God. Iyan ang aming panampalataya sa oras na ito, Panginoon, na siyang mag-aalim sa amin, siyang magkukorek sa amin, Panginoon, na siyang kasama namin at makakasama, oh God, doon sa buhay na inanda mo sa amin, sa kabilang buhay, Panginoon, na wala na, Panginoon, ang lahat ng mga
bagay dito kung saan makakatakas na kami, Panginoon. Yan ang sabi mo, Panginoon, Diyos sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Ilalayo mo na kami sa mga bagay na makalupa, Panginoon. Kundi makatuong kami dyan sa kalangitan, O God. Kung saan ka nariyan, O God. Nawa abutin mo kami, minsan pa, Panginoon. Sa aming kababaan, O God. Dito sa lupang ito, Panginoon. Lord, minsan pa, Panginoon, samahan mo. Sugumang iyong mga lingkod, Panginoon, ang iyong Espiritu, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At higit sa lahat sa pagpoproteksyon, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon. Sa loob at labas, Panginoon, ikaw ang magbangon, Panginoon. Ikaw ang magselyo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong dakilang Espiritu, Panginoon. Oo, maraming salamat, Ama. Salamat po sa iyong presensya. Salamat sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa lahat na natatanggap natin, Panginoon. Pinabalik natin sa iyo ang parangal, Panginoon, at pagsamba sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po aming pinagkasat na langit. Amen. Amen. Makapupo na kayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko ma-express. Isa ko rin ang tayo dito. I'm very inspired. At lalo din sa lahat natin may pagkilos na maganda ang Panginoon. Kung saan na pinapasalamatan ko ang Panginoon na sa bawat isa sa inyo na na-inspired ako at pinapasalamatan ko ang Panginoon lalo mga rin siya ako ng ating kapatid Brother Grade na niloob ng Panginoon na sabi ko nga ilang taon din na sa ministry yun inapupala niya kung saan yung ipagluluto nga nakukupan niya at yung nagigit-gamit nga namin kagabi pero naroon yung magsishare ko sa kanya at sinishare naman niya sa akin nakitatan niya kung saan kinukul sa kanyang Panginoon yung ministry niya at maligaya siya sa buhay niya. At higit sa lahat, bawat isa sa inyo na pagkilos ko sa pinapasalamatan ko ang bawat isa sa inyo. Sabi nga, ng isang ina-idol, sabihin natin ng isang singer o anumang artista, wala yung magiging kasikatan ng popular ng artista hindi wala yung pumigidolo. So, ganoon din yung Diyos, ganoon din yung pagtayo. Kaya nga mag-isip Brother Branham, sabi niya, laging kabahagi kayo roon. Kumbaga, mag-isip Brother Branham, hindi yung panalangin, yung kasi si Brother Branham, mag-isa sarili niya, pag siya ginagamit ng Diyos, dumating yung karamdaman na hindi niya kaya panalangin ng kanyang sarili, kundi ang kailangan niya yung mga kapatid rin. Kaya lagi sa pagtayo niya, ang sabi magpalanginan. Kaya nga, bagamat ginagamit din ako ng Diyos na kapag humihingi ng panalangin, kailangan ko rin ng panalangin ninyo dahil so pinakitatayo nito, lagi may binabigay na karamdaman sa akin. At yun ay pinaninindigan kaya na pinapanampalataya na ako na pag-ilos lang ito ng kabila, tinitingin niya yung pagtayo ito. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, kahit na meron pa ako nararamdaman, pinagaling na ako ng Panginoon. Hallelujah! Kaya napakabuti ng Panginoon at higit sa lahat nga, kaya ako'y nai-inspired. Matagal ko rin inilagaan yung masasabi ko na taon na yung ngipin ko sumasakit at umuuga, kung saan yun na pala yung pinagsisimulan. Akala ko, sabihin na natin bad breath ako o ano, yun na nakikita ko na sa mga kapatid. Akin nagpapasalamat sa mga kapatid kapag nakikita kong medyo lumalayo sila, nagtatakip sila ng bilong. Kumbaga inaano ko nga na marahil yun yung ano ko hindi maganda amoy. Pero salamat si Brother Grade nga nung ako nagsishare sa kanya nakuha ng ganyan ko bilang kapatid, hindi siya nahiya at ako naman hindi nahiya kung isasabihan ninyo. Kaya ako laging open sa inyo. Kumbaga ako laging prangka sa inyo, laging tapat ako sa inyo. Gusto ko ganun din kayo sa akin at katanggap-tanggap sa akin yun kung ako inyong mapagsabihan. So salamat sa ganung pagkakataon. Kaya sabi ni Brother Buddy, parang ilang buwan ka na ba Brother ngayon? Hindi ko sabihin na dito sa pagpunta mo dito. Hindi, dito sa Alipodari.
O 10 months. May nakatago siya sa kanyang bagahe pa, nadala pa siya sa Pilipinas. Doon niya pa kinuha yung parang mag-pass bail. Oh, so sabi ko talagang siguro talagang dumating yung talagang kinaisip sa akin ng Panginoon na mga kapatid siguro kumbaga nahihirapan na rin sa akin kapag ay ako pa naman dumidikit, masyadong dikit, lalo na si brother Roland, laging pinapagala kami doon dahil umaga tanghali hapon, lagi kami nagsisharing sa Mason at yun nga, nakuha niya na, Brad, sabi niya talagang wala na akong naaamoy. Sabi niya ganun, sa totoo lang kapag nagsishare, hirap na hirap ako kaya sa iyo. Ikaw pa naman na niya, lagi kang gumaganon sa akin. Pero ngayon po rin ng Panginoon, sabi niya, kahit anong buwan ko na sa iyo, wala na akong naaamoy ngayon. Kaya tunay na ako very inspired dahil yun nga yung kapahayagan. Sabi ko, siguro kaya talagang hindi lang sila umaayaw doon sa salitaan ng Diyos. Marahil kaya sila umaayaw doon sa bahong-baho na sa hininga ko. Oh, hallelujah! Pero ngayon, napakabiyaya ng Panginoon. At hindi yung mga kapatid, kundi yung pasabi na yun, kapatid, na binigyan ako ng ganoon na cleansing na yun. Kumbaga nag-open kami sa bawat isa na marahil sabi ko, talaga dito na sa meeting ko ito na itong kailangan ko na bunutin. At last Saturday, nag-decide na ako na para ipabunod dahil sa amin naman isang tawag lang, naroon na agad yung service. So ito ngayong pagpapabunod na yan, na sinasabi ngayon ng mga tao na dito nga mapakahirap dito sa magpabunod ka. Dahil si Brother Roland, na ang sabi, talagang hanggang sana magana yan, kung ilang araw na nag-sick-leave na yun dahil na maga at tuwing naghatid sa akin, magpapabunod daw ba ako, dapat daw sa Rahima, hindi dito sa Jubil, dahil meron ding pinunutan, ay namaga-rin at nag-continuous yung dugo. Kaya sabi niya, huwag kang basta-basta magpapabunod, kung maaari, bigyan pa ng medicine at saka kapapabalikin, ganun daw ang set up sa Rahima. So bilang mananampalataya, so iba yun, dahil alam ko mga unbeliever yun, iba naman yung pinanghahawakan natin, kaya nung ako'y nagpaano, nung sabi, nabubunod din, so sasabi ko naman, pero naroon pa rin yung ano ko dahil naunahan agad ako ng balita. So sabi ko doon sa Pilipina, pwede ba kapon nurse na bunutin na ngayon yun? Sa madalit sabi niya, pwedeng bunutin, di ba kakako maging madugo? Kasi may nangyari na daw kapon na, naku, nagiging tugod yun yung dugo. Sabi niya, hindi, pwedeng bunutin yan. So sa madalit sabi, binigyan ako ng anesthesia, hindi pa nga nakuha yung anesthesia, akala ko naman, kinakagat kong ganoon, hindi na masakit, siguro pwede na. Ang laking tao pa naman ng Egyptian. Binunot kumbaga dinadalawang kamay na yata ganoon. Naku, Panginoon po, hanggang sa nung nabunot niya, at iningatan naman ng Panginoon, dahil yung prayer ko sa kanya, sa madaling sabi, nag-usap sila, naging bleeding. Kaya nga ang nangyari, pumunta na doon sa likod at dinalawang kamay niya yung lagay ng pinakagasa doon sa puwang ko na para ipasak na gano'n siguro, para pahintuin yung dugo. Tapos sabi ko, eto na. Sa madaling sabi, binigyan ako ng dalawang balot ng guman, yung dalawang balot ng gasa, dalawang balot, Brad. So sabi nung nurse, pagkano nararamdaman mo na talaga napapasin, papalitan mo na lang every hours, gano'n, o sa after 2 hours. So sa marriage sabi, pumunta na ako ng bayan, dahil dito yung malapit dito sa atin, pumunta na ako ng bayan, dahil kami nag-usap ng driver. After 15 days after 15 minutes or 20 minutes, doon pa lang naramdaman ko yung manhid. So ibig sabihin, talagang kailangan pa lang, it takes times na 10 to 15 minutes yun bago niya bunutin. Binunod agad, kaya nga mabuti naroon yung pag-iigat ng Diyos na talagang nakayanan ko rin yung pagbubunod niya yun. Ang haba pala nung. Kaya sabi ko, kaya pala taon ng gano'n na umugad kasi hinihintay ko lang na mabunod o kaya nangihinayang ako dahil wala pang ang bawas yung ngipin mo. Kaya kahit umuuga, ayaw kong pabunod. Kasi nakabasa ako ng isang article ni Brother Danon, maging ang dahon daw na malalaglag kahit tuyo nito, hindi pa papaintulot ng Diyos. Kaya hintay ko na lang, kumbaga parang naging pumasok sa isipan ko, hintay ko na lang na hindi mabunod, na kusang mabunod dahil nga ano. Pero yung pala, dahil na-obserbahan ko nga, hanggang sa dumating na yung kapahayagan, sabi ni Brother, kailangan pabunod mo na yung brad. So yun na yung confirmation pinabunod ko at sa awa ng Diyos. Sa tagal na yun mga kapatid, na yung lalo na pagka-umaga, yung laway ko may bleeding. Pero kung yun ang Panginoon ngayon, talagang mabuti na yung laway ko. At sabi ko, lalong ispan ngayon ako na pag-share ng salita ng Diyos. Oh, hallelujah! Oh, kung yun ang Panginoon mga kapatid. Kaya
appointed time. I-correct ka, maaari bang ginagamit ka ng Diyos hindi ka i-correct ng tamang panahon. Ibig sabihin kaya nga sabi ni Brother Roland, nag-uusap nga kami at naroon yung bilang magkapatid nagkakatawanan lang kami. Kaya mapakahirap nga at yung gano'n na, ibig sabihin ikaw nagpapasto, nagsishare ka po tapos bahong-bahong na kami sinishare ko. O purihin ng Panginoon. Kaya ngayon, naroon yung kagalakan ko mga kapatid at naroon yung pag-aayos ng Diyos. At isa pa, kung nakaraan, nasira itong aking salamin. Mahal nga ito kung saan dati nag-share lang ako bumibili ko ng yung tigte-10 ba na mayroong reading glass kung anong grado yung matagal ako na sa biyaya ng Panginoon, nakapagpunta din ako, pero taon yun, siguro baka hindi lang 10 o mahigit pang 10 na nabili ko na pa 10 lang. Napakarami at nawawala yun, napuputo, nawawala. Hanggang sa time will come, nakapagprovide ng Panginoon na medyo mamahalin. So, nung isang naputol ito, ginawa ko, dinikita ko ng epoxy kahapon, nilagay ko dun sa bubong ng aking cabin, sa crane. Dahil habang dinidikitan ko, dahil nga gagamitin ko ako, tamang-tama na naputol ulit, dinikitan, nilagay ko dito. Yun namang, nung hapon naman, umuwi na kami. Nag-travel kami, malayo yung kampo, tsaka lubak-lubak. Nakalimutan ko pala. Kaya hindi ako makaalis-alis kahapon. Sabi ko, nakakalimutan ako. Naku, yung salamin ko pala naroon ako. Na-travel ko na yung crane. Sabi ko, ang mahal-mahal pa na kayo. Sabi ko, babalik yata ako sa Tigitian Real. Sabi naman ni Brad Gadi, sabi ko, yung salamin ko, nakuha ko doon sa itaas ng salamin. Sabi niya, iingatan ng Panginoon mo. Purihin ng Panginoon, pumunta ko doon sa crane, sa pinagparkingan ko, nakita ko naroon pa rin yung salamin. Kaya sabi ko talaga ang Panginoon, sa malit na bagay, basta hindi mahalaga sa iyo, iingatan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, at tayo pupunta na ngayon sa kanyang mensahe. Hallelujah. Sabi ng ating binasa, the Bible said, the things that we see ay mula sa mga bagay na di natin nakikita at ito yung pinaniniwalaan natin. So, napakaganda nito at makinig lang kayo. Dito yung maunawaan kung bakit parang ang layo yata ng title dahil ang title natin ay Countdown. Kaya, manatili lang kayo mga kapatid at nawa, bilis kayo ng Panginoon, samahan ako ng Panginoon. Mula sa hindi nakikitang Diyos, ay nahayag siya sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na nagkatawang tao. So, ibig sabihin, ang sabi, pinapaniwalaan natin mula doon sa hindi nakikita, kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad yung hindi nakakita sa Kanya na nananampalataya sa Kanya. So, yun. Kaya, ang sabi, gaya ni Adan, bago siya nilikha sa alabok, ay nahayag siya sa Genesis 2:7, nilikha muna siya sa Espiritu. At pagkatapos sa Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image. Ibig sabihin, sa Espiritu mula sa hindi nakikita, na ang ibig sabihin, ang mga lahat ng mga nakikita natin, nilikha ng Diyos mula doon sa hindi nakikita. Kaya isang halimbawa, yung kung saan, nung pagkakalikha sa tao, hindi nakita ng marami, na nilikha muna si Adan sa hindi nakikita. Kung saan hindi siya nakikita na pinamalahanan niya ang Garden of Eden, mga kapatid. Na kumbaga siya yung may karapatan ng paghahari, pagkukontrol. At ang sabi ng ating kapatid na si Brother Branham, kung saan sa iglesia, ito rin yung hindi nakikita sa pamamagitan ng Espiritong iyon na pinapamahalaan niya ang iglesia. So ganun yun, bago natural, spiritual muna, bago natural. Kaya napakaganda ng laging sinasabi ng ating kapatid na laging yung natural type of spiritual. Vice versa lang yun mga kapatid. Hallelujah. So everything created or everything natural is the meaning or type of spiritual. Natural is the image or shadow of spiritual. That's all we know. Like Old Testament is the shadow of New Testament. So it's the thing that we see
natural, it is expressing in spiritual. Like Israel, sabi ni Brother Branham, and sa Israel, kung saan Israel is a natural. And we are spiritual Israel. And also, like a woman, sabi ni Brother Branham, na ang isang babae na natural, na makikita mo, ito yung church na spiritual, kaya pagka raw ang spiritual, ang hindi nakikita ng mga tao na kasalukuyang iglesia ngayon, kung saan tumingin ka lang sa babae, dahil ito yung type of spiritual na church. Dahil ang church tumitipo na isang babae. Kaya nga ang sabi, merong tamang church na papakasalan ng Panginoon. Hallelujah! So ngayon, kung paano ang isang babae na isinilarawan, laging si Brother Branham, kung paano naglalarawan, kung paano, ang ibig sabihin, yung image niya yun, yung likeness niya, laging inilalarawan niya, yung isang spiritual, natural to spiritual. So ang isang babae, kaya nga ang sabi, tingnan mo ang babae, lalo na kung meron siyang sinasabihang nakasama siya sa ganitong grupo o sa isang reliyon, na ang babae, kung tingnan mo sa kababaihan, kung paano ang isang babae sa kanyang pananamit o sa kanyang pamumuhay, kung paano spiritual speaking, kung paano ang isang church naman, ano ba ang ibig sabihin sa pananamit? Ito yung salita ng Diyos. So kung paano ang mga iglesia nag-ano na ng mga kanilang katuruan, na kung ano na ang kanilang hinahalo sa salita ng Diyos. At ganoon ang mga kababaihan. Kaya ang lagi example makikita mo kung paano na naging, sabihin na natin na kung paano na naging mahalay, kung paano na naging masama ang mga kababaihan. Kaya ini-example pa nga niya, lalo na sa Amerika, nung unang nag-boom talaga, lalo na sa mga artista, kung paano mas binabang-uri na nila ang pagkatao. Na kumbaga bumaba pa sa hayop. Kaya hindi nalalaman, kaya nga sa bandang huli, sinasabi ng Revelation, sinabi ng Panginoon na hinula na wala na siya halos makita na mabuti sa loob ng isang iglesia. Kumbaga, ganoon na kasama ang isang babae, ganoon na kasama ang isang iglesia, na kaya ang Panginoon ay nasa labas na ng iglesia. Bakit? Kumbaga, sinabi na ng lahat ng Panginoon, ito yung kalagayan, pero hindi ito nalalaman ng mga iglesia. Pero salamat sa Panginoon dahil talagang meron siyang tunay na iglesia na nakakaalam kung ano yung kalagayan nila. So maraming iglesia na tinutukoy doon sa Biblia, na churches ngayon na sinabi, sila ay maralita, sila ay dukha, sila ay aba, sila ay hubad, sila ay bulag. So ala na makikita doon na kagandahan. Pero hindi nila malalaman yon, hindi nila nakikita yon. Bakit? Kasi pinulag talaga na sila ng Panginoon. Kumbaga, maging ang hubad nga lang, hindi nila maalaman. Hindi nila mapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng hubad. Kumbaga, yung hubad, sa isang tao nga na pag nakita ka na may hubad, hindi nila nalalaman na sila yung hubad dahil wala na sila sa tamang pag-iisip. So, yun ang kalagayan ng mga tao, nakakala lang nila sila ay merong kaalaman sa salita ng Diyos at kumbaga nasa matino silang pag-iisip. Di halimbawa na lang sa mga unbeliever. Kaya nga, ito ganoon palang pagkakaiba yung unbeliever at saka talagang nasa loob ng iglesia. Bagamat sila religyoso, bagamat sila aktibo, church-goer sila, walang pagkakaiba rin sila doon sa mga tao na unbeliever talaga. Na bagamat sila may kaisipan, kung paano nga ang isang lalaki na dapat may kaayos ang lalaki. Kaya nga, pinagbukod ng Panginoon kung ano yung pagkaayos ng babae, kung ano yung pananamit niya, kung ano yung kasuotan niya, at ano ang magiging postura niya sa pagkataon niya, dapat ay makita siyang isang babae. Kung baga, kailangan sa isang babae siya nakabistida, at kailangan sa isang babae siya mahaba ang buhok, dahil yun yung kaliwanag ng babae. Pero ang problema, nakuha na nung lalaki na inagaw yung posisyon ng babae, na kaya nga sabi ni Brother Branham, gano'n nakasama itong sanlibutan at kung wala na sa tamang pag-iisip ang mga tao. Dahil kung baga nabaligtad na nila, yung babae, kinuha na nilang lalaki yung posisyon. Kung yung lalaki naman, kung baga yung babae naman ang pumuposisyon. Kung baga, wala na sa tama, sa madaling sabi. Ibig sabihin lang nun, kung sila may tamang pag-iisip, nasa kaayusan sila. Kung
ano yung dapat nilang maging posisyon bilang babae. At ang lalaki naman kumbaga, na dapat sila hindi nagpapahaba ng buhok dahil babae ito, ang nangyayari, nagpapahaba rin sila ng buhok. So, ibig sabihin, hindi nila nalalaman nyo. Kaya kung sasabihan naman niyo sila, magagalit sa iyo. Ganun na kasama na pagkatuturo mo sila ng kabutihan o kaya itutuwid mo sila, ikaw pa ang masama. Kaya nga, ganun na kasama na yung masama, tila hindi na masama sa kanila. Kaya ganun na kasama. So, napakaganda. Kaya nga laging, kumbaga, itong mensahe kung saan ito yung natural na spiritual. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa sa pananampalataya na mapakaganda dahil ang sabi doon sa hindi nakikita. Bibigyan ko kayo ng, sino ba nakakaalam katulad halimbawa dito lang sa kulay nito? Ito, kumbaga, itong white nito, itong red na ito, itong black nito, at saka yung pale horse nito, na mga kapatid, sino ba nakakaalam na pagka yan talagang pinaghalo mo itong white, red, and black na yan, talagang ang lalabas niyan yung pale horse, yung kulay na abuhin. Kasi iyan, kumbaga, pinapaniwalaan ko yan dahil sabi ko nga, pagka kinagahayag dito, naranasan ko yan kasi yung kapatid ko, dating may shop yun, kompleto ng pintura yan na pagka iyan ibig sabihin, kompleto sila namang berong bodybuilder siya, may painter siya, kaya pag may napasok doon na nabangga, ayusin niya ng latero, and then pagdating niya ng naayos niya yun, at papasok na yung pintor doon sa nabangga ngayon para pulidihin nyo dahil pinukpok yun at nasira na yung kulay. So, kailangan ngayon yung kulay na yan, ng kotse na yun, dahil ako ang bibili doon sa bilihan ng pintura, dadaling ko yung kulay. At pagdala ko ng kulay na yun, para ma-match up yung kulay na yun, hindi mahahanap yung kulay na yun ng isang kulay lang. Ang gagawin noong sa bilihan na yun, paghahaluin yun, mga kapatid. Halimbawa, kung ano yung kulay, paghahaluin yung pula at puti, o kaya yung itim, para mahabol niya yung kulay na yun. Kaya ibig sabihin, iyan yung kulay na yan, na sinabi ni Brother Branham, yung kulay na yan, kapangyarihan ng Diablo yan, na itong puti, meron siyang kapangyarihan na tinaglay, meron yung sa pula, may kapangyarihan, and then yung itim, at sa huling panahon na kung paano, napakasama nga, yung tatlong kulay na yun, ibinuhos doon sa isang kulay. Hallelujah. Ako ninyo? Yes. So, yun yung ibig sabihin, kaya binigyan ko lang kayo ng halimbawa, kung sino nakakaalam nga na kung ano yung kulay na yun, kaya nga ang lalim. Sa kulay laang at saka sa mga kung paano iyang buwan na yan, meron laging kapahayagan yan na dapat nakikita ng tao. Kaya salamat at iti pinapakita sa atin ng Panginoon. At meron siyang ginamit na tao kung paano hinayag yan. At yun ang pinapaniwalaan ko. Kaya nang dumating sa akin yung ganyan, na pinaghalo-halo at yung mensahe na yun, pinaniwalaan ko yun. Dahil actually, talagang naranasan ko yun na ganoon na pag pinaghalo-halo yung kulay, yun ang nalabas. Hallelujah. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. So, balik tayo. So, God always created, Brother Branham said, He has some thought of what He wanted. Dahil, ang binasa natin, ang sabi, lahat ng bagay ay nilikha mula doon sa bagay na nakikita. Kaya sabi ni Brother Branham dito, pinaliwanag, so God always created, Brother Branham said, He has some thought of what He wanted to do before He created the world. Hallelujah. Hallelujah. He already think about this meeting. Hallelujah. All of this is the expression of mind of God. Of the mind of God. We had being in God before the foundation of the world. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang Panginoon, ano man yung nangyari at yung mangyayari ngayon, ibig sabihin, nakita na ito ng Panginoon. Nangyari na ito sa Panginoon, ngayon nagmamanifest lang. Yes. Yes. Hallelujah! Ibig sabihin, nasa kaisipan na ito dahil sabi niya, before the creation of the world, nasa kaisipan na tayo ng Diyos. Dahil sinabi ng Ecclesiastes, sa Ecclesiastes ngayon, tingnan natin kapatid, balik muna tayo sa para patanayan ko kung saan yung mangyayari o nangyari, inuulit na lang ng Diyos. Na itong ganito na nangyayari sa atin, nakita nito ng Diyos.
Sabi niya sa Ecclesiastes 1:9 at saka sa 3:15. 1:9, yung nangyari ay siyang mangyayari. Yung nangyari daw, ibig sabihin itong nangyari, o yung mangyayari pa, nangyari na yan. Nakita na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos yung, itong tayo lang aatin dito. Alam ng Diyos yung pagtayo ko dito, mga kapatid. Oh, hallelujah. At sabi niya doon sa, at yung nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Walang bago, ibig sabihin, kung baga ito yung nangyari na, kaya sabi niya walang bago. Ibig sabihin, luma na ito sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Nakita natin ng Panginoon, kaya ito hindi na bago sa Panginoon dahil nakita niya ito at nakaraan ito sa kaisipan ng Diyos. Sabi sa 3:15, ikaw ang kapatid, sa 3:15, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. Tingnan ninyo, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Oh, hallelujah! At alam niyo, kuminsan ang Panginoon, doon sa generation, ang sabi, kuminsan halimbawa, yung nangyari doon sa magulang. Halimbawa, example sa mga nangyari sa magulang. Ang sabi, doon sa generation, hindi lang doon sa anak ko, kaya doon sa ako, ang sabi, bibisitahin ulit. Ibig sabihin, kaya bibisita ang Panginoon, hahanapin niya ulit yun. Kaya sabi niya Panginoon dito, ang sabi niya hinahanap uli ng Diyos. Ang ibig sabihin, kaya napakaganda ng preaching na pinagawa, yung napakinggan namin kagabi, ang sabi ng Panginoon, kung nawalay ang kanyang mga anak, hallelujah, mula doon sa kanyang kaisipan. Napakapalad natin dahil ang Panginoon, hinahanap tayong muli. Kaya sabi niya, darating ang panahon, I restore all things, na ibabalik tayo. Iyon dahilan ng Panginoon ng kanyang kataas-taasang Diyos ay bumaba. Dahil hinahanap niya tayo, tinubos niya tayo at ibabalik niya muli niya tayo doon sa dating kalagyan. Kaya napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano kayo nakakasunod, mga kapatid. Napakabiyaya ng Panginoon. Napaka-special natin sa Panginoon. Kaya hindi tayo nag-aanap ng marami dito. Dahil ang Panginoon, sasalungat yan. Kaya ngayon napapag-usapan namin. Kaya nga sabi, napag-usapan natin kayo na umaga ni Brother Gadi, tunay nga, na sabi malapag doon sa kapahamakan. Makipot, ibig sabihin kukunti lang yung paparoon. Kaya salungat ito sa mga tao na ang sabi, malago sila at marami silang miyembro, marami silang pinatanggap, marami silang abautismon, sasalungat yun sa salita ng Diyos na ang basihan nila ng katotohanan ay sila marami. Yes. Oh, hallelujah! Amen. Lord. Oh, palpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. And He know everything. Kaya sinabi ko kanina dito, sabi niya, nasa kaisipan na tayo ng Panginoon, ang lahat niyan ay nasa Kanya na, nangyari na, maging mangyayari nasa Kanya na, nasa Kanya ng kaisipan. Kaya sabi dito, He know everything in every age. Noon, ngayon at magpakailanpaman. So kaya nga in every age, dito sinasabi yung 7 church ages, napakapalad natin, mga kapatid, kung paano sa bawat age ay hinayag niya. Kung paano sa unang age ginamit si Paul, sa pangalawang age si Irenaeus, si St. Martin Columba, hanggang sa pagdating natin sa last age, kung saan yung sa simula na yan, kumbaga, mga kapatid, ito sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, hindi, pang-anim, hindi ganong hinayag dyan. Kumbaga, naging reformer lang sila. Hindi katulad ni Paul na narin ng kanyang liwanag at kapuspusan ng Panginoon ay sumakanya, kaya naroon ang liwanag at iyan yung binigay kay Brother Branham. At higit pa roon, ang sabi, ang pinakita kay Brother Branham. Kaya nga, kung paano pinangaral ni Paul, kung ano pinangaral ni Paul, ina pinapangaral ni Brother Branham, at alam ng Diyos yun. Sabi niya, He know in every age. Alam ng lahat yun dahil ang Panginoon, siya yung hindi nagbabago noon, ngayon mapakailanpaman. Hallelujah. So He brought to the reality to natural. Before Spirit in His mind, bring it to natural.
And we know man created from spiritual, binabalik ko lang din, nilikha niya sa alabok. Pagkatapos, ito na tayo ngayon, in the flesh. And then we have five senses to contact the natural. So the true, it is not this flesh, but the true you is the spiritual inside. You had the seed of God. You had being the thought of God and an attribute of God before not sin. Hallelujah! Nung mula sa simula kung saan, gaya ni Adan, na ang sabi ganoon tayo kung saan hindi nakikita, nilikha niya muna doon sa hindi nakikita bago sa nakikita, bago nilikha sa alabok. Yun yung ating verse na binasa na lahat ng nilikha mula doon sa hindi nakikita na pinapanampalataya na natin. So naroon yung pananampalataya, doon papasok yun. And we are being manifested today, which is the children of God, na pinaniniwalaan natin at pinapanampalataya natin. Hallelujah! So, ganoon kaganda, mga kapatid, kung paano dumarating sa atin yung mensahe na hinayag sa atin para sa huling panahon. Hallelujah! He put seed in us not only knowing a Christian. Hallelujah! Makinig kayo dito, tingnan nyo. He put seed in us not only knowing a Christian now or before. Sabi niya, dati, kumbaga yung Christian, like a Catholic Christian tayo dati, kung saan tayo dating inayag bilang a Christian. Kumbaga yung born again Christian na ika, lalo yung kasabihan ngayon na bilang isang Kristiyano, dahil lahat naman daw tayo Kristiyano. But we found it out, tingnan ninyo, ang sabi ni Brother Branham dito, not only knowing a Christian now or before na Catholic Christian tayo o born again Christian, but we founding in out now, we are in Christ now. Mga kapatid, yan yung nagiging message sa atin. Kung saan bahagi pala tayo ng Panginoon. Nobya pala tayo ng Panginoon. Kaya napakaganda ng mensahe na tinatanggap natin. Hallelujah! Brother Branham said, we have being said, sabi niya, we have being said, Jesus died in the cross for us. But we have not being said now. Tingnan niyo, but we are discovering our position in Christ now. We are the bride of Christ now. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hindi pa kayo nagagalak, mga kapatid? Nakakasunod ba kayo? Mukhang hindi kayo nagagalak man lang. Hindi man lang kayo na-inspire kung paano dumarating sa atin ng mensahe. Para bang nagiging baliwala na lang tayo. Kumbaga parang natural na lang natin sa tenga natin na ay talagang bride tayo. Pero kailangan meron, kumbaga, dumarating sa atin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi kung paano natin pinapahalagahan ang salita, kung paano natin tinitreat ang salita ng Diyos, gano'n natin tinitreat ang Diyos. Hallelujah! Hindi tayo parang walang anuman. Kumbaga, tinitingnan ng Diyos yung gawain natin, mga kapatid. Hallelujah! Ang attention ninyo sa salita ng Diyos, huwag niyo kong tingnan, mga kapatid. Baka kayo ma-attention sa akin. Hallelujah! So we are looking, sabi ni Brother Branham, if we are looking good life, there's a good life somewhere. Yes. Hallelujah! Yes. When looking perfect body, there's a perfect body somewhere. Yes. To seek the presence of the Lord, when you have something about God, just look for and find what is the happening. Hallelujah! Oh, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, watch out. Sabi niya, example sa natural, kapag humihingi, sabi niya, sa Panginoon ay patas ng patas. Kailangan daw, kumbaga, gaya ng inawit natin, kumbaga, will it up, sabing ganoon, to higher. Kaya ang magiging ano dito, kumbaga, binigay sa atin kung saan sa huling panahon itong agila na kung may kakayahan siyang tumaas, kumbaga lalo siyang nag-enjoy pagka tumataas siya ng tumataas. Ganyan ang binigay sa atin na anointing. So, katulad ng sabi dito, so, halimbawa, sa pataas ng pataas, ang problema dito, kapag ka humingi sa Panginoon, ang sabi, kaya sabi ng Scripture, hindi tayo marunong manalangin. So, bakit? Kasi,
kung minsan, ang hinihingi natin, lalo sa posisyon, sa sahod, o kaya halimbawa sa ibang bagay, sa posisyon. Pero sinabi dito ng ating kapatid na nag-preach dito, sabi halimbawa sa transportation, ang tao, kumbaga, walang satisfaction, hindi na content. Kung paano, kasi mula nung unang panahon daw na naglalakad lang ang tao, sabi na magkaroon lang tayo ng bicycle, pinili sa Panginoon. Kumbaga, parang nung nagkaroon ng bicycle, sabi niya hindi na nakontento yung tao doon. Kumbaga, isang sasakyan na o kaya kotse. Nung dumating yung kotse, kung mga ang tao ay nag-i-increase yung knowledge, kumbaga, yung awit natin ngayon, yung the plane going to fly. Sabing ganun, hanggang sa hindi na nakontento doon sa mga bagay na nasa lupa, hanggang sa tumaas na sila sa himpapawid. Kaya pataas ng pataas. So, ibig sabihin, sabi dito, hinalimbawa dito mga kapatid, kung paano yung natural na hinihingi sa Panginoon at pataas ng pataas, the same thing in spiritual, mga kapatid. Lord. Yun ang dapat na hingin natin. Kaya nga sabi, hindi tayo marunong manalangin. So, ibig sabihin, ang Espiritu dapat ang nagtutubid. Ang Espiritu, kung tayo sabi niya, kung if the Spirit of Christ in you, kumbaga tayo magpapatiyanog na lang, hindi kung ano ang gusto natin hihingin. Hallelujah. So, no contentment. Ang sabi, no contentment or sufficient. That's the way of woman. Ganun daw yung the way of woman. Sabi niya, they want greater and greater. But as a Christian, dito tayo, but as a Christian, Christ is sufficient to us. Yes. Dapat ganun tayo bilang Kristiyano. Yes. Para kumbaga, yun yung sinasabi natin na kumbaga, natural sa unbeliever yun, that's the woman. Kung sila humingi, kumbaga, inambasihan, kaya nga, nasasabi natin yung mga denomination, kumbaga, wala pa rin sila sa katotohanan, then ang basihan nila ng katotohanan, sila binibless sa mga material na bagay. Ang kanilang pagpapatunay na blessing sa kanila bilang mga lingkod ng Diyos, o kaya bilang mga religyoso at nagkiklaim ng mga anak ng Diyos, ang binibris nila, ang tinitestimony nila, yung mayroon silang magagandang bahay, magagandang posisyon, mataas ang sahod, material things, ang kanilang tinitestimony na blessing ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Pero dito, ang sabi niya dito, but as a Christian, Christ is sufficient to us. You cannot satisfy everything this world. We are only satisfied to hear and hear the Word of God. Hallelujah. Sabi ni Paul dito, doon sa 2 Corinthians 12:9, sabi ni Paul, sufficient. Ang sabi ng Panginoon, sapat ang aking biyaya. Sa 2 Corinthians 12:9, mga kapatid. Hallelujah. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Tingnan ninyo mga kapatid, kung hindi bubulay-bulayin, kaya nga sabi, hindi lang tayo basta bumasa lang ng scripture. Yung iba, kapag binasa lang yung scripture, parang nagiging intellectual knowledge lang yun at naging kaalaman lang sa kanila yung. Pero kung pagbubulay-bulayin, biro mo, yung kahinaan natin, ano ba yung kahinaan? Yung kawalan natin, yung kahirapan natin. Doon lumalabas yung kapangyarihan ng Panginoon na ang sabi, sapat ang biyaya niya na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes. Oh, hallelujah. Oh. So, sabi ni Paul, yun ang kanya, kaya sabi ni Paul, inarin niyang kalugihan, inarin niyang basura ang mga bagay lang dito, makamtan lang niya ang Panginoon. So, ganoon ang isang Kristiyano. No satisfaction in this world unless the Holy Ghost in you. That is only satisfaction that you can have. If the Holy Ghost in you, you are not worrying the things of this world anymore. Hallelujah. Because the Christ in you is the one to make you satisfied. Yan ang minithi ni Paul. Yan yung minithi ni Paul. Sa lahat ng kanyang kahirapan, inarin niyang kalugihan, makamtam lang niya ang Panginoon. Hallelujah. So dapat kumbaga bilang isang Kristiyano,
Alam po sa atin yung tayo, kumbaga yung kahirapan natin na sabi nga nung iba, nadinig ko nga kay Pastor Ray, kumbaga, hindi pa nga tayo lubos na ganoon na nahihirapan na pinabayaan ng Diyos kung paano ang kaisipan lagi hallelujah, kung saan magkaroon ng kaginhawahan hanggang sa umalis na rin, hanggang sa iwanan ng kanyang asawa at pagpapumalao. Hallelujah. 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 Sabi niya rito, that Christ in you is the one to make you satisfied. If you believe nothing impossible, anything you ask in His name, they given to you. But the problem, we are not believe. Hallelujah. Nawawala yung pananampalataya natin. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos sa kabila ng ating kahirapan, hindi niya napapabayaan na sapat ang kanyang biyaya sa lahat ng ating nakakamtan. Kung baga nga ang tao ay laging hindi nakontento, laging humingi ng humingi, pataas ng pataas. Kung baga, ang kanilang hinihingi, kung baga yung mga material, the things of the world. Yeah, hallelujah. Hindi yung the things from up to, ang sabi, the things from above, kung saan yung kalagayan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Sabi niya dito, and we don't know how to pray. Sabi dito, we don't know how to pray. We are praying to satisfy our desire. Hallelujah. Desire the things of the earth. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Brother Branham na sa message niya na 3 realm, hallelujah. Kung makita ko rito, ang sabi niya dito, ito yung what's the great trouble today? Sabi ni Brother Branham sa message niya, 3 realm of men. What's a great trouble today? Yung problema, trouble, yun ang problema. That too many people try to live with those two desire. For one of them desire the things of the earth, and the other desire the things of heaven. So kaya nga sabi dito, kapag ka nananalangin daw, or that's the desire of the things of the earth, ang hinihingi natin lagi ay kung ano ang gusto natin, hindi kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Hallelujah. O kaya nga makikita rito kung paano ang sabi laging unahin ng Diyos. Pero tingnan ninyo, kapag ka nananalangin, isang believer na, o sabihin na natin, nasa end time message believer na, ano ang unang hinihingi? Ang hinihingi pa rin yung magandang kalagayan, yung magandang sahod, yung magandang posisyon. At sasabihin lang, pangalawa, basta't Lord, pagbigyan mo ako doon sa magandang posisyon. Pero sasabihin niya, doon sa may gawain, nagiging second choice na lang ang Panginoon. Pinibigay ng Panginoon yun. Hallelujah. Excuse me. Bibigyan ng Panginoon yun. Dahil ang Panginoon, puno-puno siya ng pag-ibig. Bibigay yun. Pero kapag ka walang gawain, may problema ron. Hallelujah. So ibig sabihin, laging ganoon mga kapatid. Hindi nagiging second choice na lang sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, nagiging topic natin kagabi, kaya napakaganda yung pagbabasa natin kung saan ang kaisipan natin makalupa pa rin. Sabi niya, kung tayo nakipag-isa sa Panginoon at tayo naging isang bagong nilalang, wala nang namatay na tayo sa makalupang bagay, sa makalupang kaisipan. So sinabi ni Brother Branham yan, kung saan, sabi ko, Panginoon, kung ililihit mo ako, ite-testify mo sa akin to. Hindi ko malubos maisip ito. Kung paano, nabasa ko yan ng isang araw, pinaalala sa akin, kung paano ko Lord, i-compare mo sa akin yung mensahe yan. Ipakita mo sa akin yan na sinabi ng iyong lingkod dyan. Kaya pagbukas ko nitong message nito, pinakita sa akin, pagbukas ko yan, pinakita niya sa akin nito, na yan ang problema sa mga tao. Hallelujah. Namumuhay sa dalawang desire. At iyan ang basihan ng mga lalo na sa mga denominasyon. Laging balance. Binabalance nila
Dahil ang basihan nila, kapag karaw ang isang mananampalataya ay naghihirap, ang isang mananampalataya na mas marahil ay tapos at maralita, yun ang akala nila doon sa scripture, na maralita at habagat, bulag. Yun yung may problema ron sa Panginoon. So ang basihan lagi nila, sila ay pinagpapala kasabay yung material. Kaya ang intention nila, kailangan balance yan. Sa Panginoon tayo, pero pinagpala tayo ng Panginoon, kaya kailangan magtrabaho tayo, mag-overtime tayo. Hallelujah. Amen. Pinabalance nila. Kaya naging simple na lang, naging tilaw, walang problema ron, hindi naman masama yun. Basta tayo umaatin naman tayo, kasi bright naman tayo. Hindi nakapangus. Hindi naisip na kailangan, kumbaga, ang sabi ni Brother Branham, hindi ka pwede na kung ikaw ay nasa Diyos ka, o kaya kumbaga, sabi nga ni Brother Cady, doon sa sinesera namin si Brother Roland, mamili ka ng rad, impyerno o langit. Hindi pwede sabay ka doon. Mamaya narito ka, mamili ka lang kung saan ka kikiling. Kung sa kanan ka ba o sa kaliwa. Hindi pwedeng lumalakad ka ng kaliwa at lumalakad ka sa kanan. Yes, Lord. Amen. Hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon. Sabi dito, hallelujah, let the Holy Ghost lead us. What we need, and Brother Branham said, when the Holy Ghost come, it changed the mind of people. Changing outlook and desire when you are in Christ. Kaya napakaganda nung binasa kagabi. Hallelujah. Kung paano nagbukas kami ng libro, sabi niya, kung kayo ay nakipag-isa at kayo na kay Kristo, yung mga makalupang bagay, wala na sa atin, patay na sa atin yan. Kaya nga naging topic namin, ibig sabihin na kailangan mamatay ka doon sa makalupang bagay upang ikaw ay maging bagong nilalang. Upang ang Panginoon, yung kanyang espiritu, babaguhin ka to new creation na magiging makalangit. Kailangan, kumbaga dito palang ma-practice, kailangan dito palang mag-manifest. Yung pakikipag-isa natin sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon nung narito sa lupa, ang sabi niya, ang lagi, nakatipo lagi iyon. Yung Father na yun at saka yung anak na yun na si Jesus Christ. Hindi dalawa yun ha. Kundi ang sinasabi lagi ng Panginoon, kung mo nananahan sa Kanya, yung Diyos na yun, ang sabi niya, ang ginagawa ko lang kung ano ang pinapagawa sa akin ng Ama. At sinabi kanina, kagabi na natinig natin sa mensahe, na bilang Christ, ay yung kung paano si Kristo ang sabi, yung kapangyarihan ng Diyos na yun, binigay kay Kristo, upang kung ano yung gusto ng Amay gawain niya, at si Kristo kung ano meron siya, binigay niya sa kanyang iglesia, at kinikilan natin na tayo ang iglesia ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, kung ano lang ang gusto ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Hindi ko ano ang gusto natin. Napakalaya tayo. Binigyan tayo ng moral. Binigyan tayo ng kalayaan. Mamimili tayo. Amen. Kung ano ang gusto natin. Kung makalupa pa rin, kung yung dati pa rin makakasama natin, hindi natin, doon pa rin tayo. Kinulaot na nga tayo. Nagkaroon tayo ng kapahayagan sa Panginoon. Ang sabi, lumabas kayo, lumayo kayo. Amen. Pero kung mananatili pa rin tayo doon bilang ang nagkikilang tayo born again, ang kasama-sama pa rin natin mga unbeliever. Ang mensahe, lumayo kayo. Bibukod ko kayo. Pero tayo, binubukod din ng Panginoon. Laging yung design pa rin natin ang ginagawa natin. Oh Lord Jesus, help us, Lord. Yes. Hallelujah. Kaya nga sabi ni kapatid kanina, anong si kapatid? Yung clarification, just bilang isang kung lingkod ng Diyos, kung ipagpapatibay natin yung classification ba ng tumatayo o classification bilang bride. Nagkikilang tayo. Hallelujah. Napakalayo natin para
mag-match up sa salita ng Diyos. Ang sabi, the word of God comes the prophet. Alam natin si Jesus ang salita. Prophet, the word, and the bride are one. Praise the Lord. Hallelujah. Pero tingnan natin, kung gaano tayo kasiparin pa, kung gaano tayo kalayo sa sinasabi ng ating propeta, sa sinasabi ng salita, sinasabi ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, gano'n pa tayo, tayo wala. Tulungan tayo ng Diyos. Dahil talaga namang hindi natin magagawa. Kundi lagi lang tayong lumapit sa Panginoon. Pagpatuloy lang tayo kung ano makikita sa atin, kung ano ang desire natin. Dahil ang sabi nga, siya pa rin ang gagawa. Dahil hindi natin kayang gawin. Magpatianod lang tayo kung ano yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi ni Brother Frank dito, sabi niya, kapag araw, ulitin ko lang ulit, let the Holy Ghost lead us what we need. And Brother Branham said, when the Holy Ghost come, it changes the mind of people, changing outlook and desire when you are in Christ. Hallelujah. Malapit na ako magtapos, mga kapatid. When you are in Christ, you don't create something by yourself. Or you do by yourself. It's God doing you. Yun nga yung sinasabi ko, na sinasabi ng Panginoon, siyang laging halimbawa. Kababasa natin yan sa John. Hanapin ito ang Panginoon, hindi sa kanya sarili. Napalito tayo, hindi sa sarili nating gusto. Hallelujah. Napakainang na gawa sa atin ng Panginoon. Dahil kung sa sarili lang natin, pag sa paglilingkod natin, pag sa aking sarili, baka matagal na akong bumigay. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, na tayo dinadala niya dito. Amen. Sa kanyang biyaya. Yes, Lord. Hindi sa ganang sarili natin. Yung mga ginagawa natin sa ating mga kapatid sa sarili ba natin? Kapag kaakit tayo nahahabag sa ibang tao, sa sarili ba natin? Anong pakialam natin sa ibang tao? Hallelujah. Dahil ang Diyos ang nahahabag doon sa mga tao na nilalapit sa atin. Hindi sa ganang sarili, kaya tayo narito. Kung saan ang Diyos? Nawa, wala sa atin ang Diyos. Upang hindi tayo gumagawa lang sa ating sarili. Ang Diyos nawa ang gumawa sa atin. Amen. Hallelujah. Tingnan natin para makuha ninyo yung title, yung countdown. Gaya nung example ko sa transportation, halos lahat doon sa mula sa tricycle o kaya mula doon sa pagmamaniobra, mula doon sa kotse o pang bagay, hanggang sa dumating doon sa airplane, pataas ng pataas, yung karunungan ng tao. At ang tao ang nagmaniobra mo. Ang tao ang nag-pilot roon. Gaya ng tricycle, gaya ng jeep o kotse, gaya ng aeroplano o helicopter, ang tao ang nag-manobra roon. Ang mensahe natin, hindi sa sarili natin, kundi ang Diyos ang dapat na nagmamaniobra sa ating buhay. At napakagandang kapahayagan niyan, ang sabi ng Brother Branham, we are the astronaut age. Alam ba ninyo, bata pa ako noon, mga tao ay pumunta sa buwan. Natatandaan ko pa, marahil ala pa ako sa 10 taong gulang noon. At noong time ngayon nakita ni Brother Branham yun, na ang isang astronaut, hindi siya ang nag-ooperate doon sa kanyang equipment na yun. Nakuha ninyo? Nakasitbelt lang siya at mayroong radar na nag-ooperate doon kung saan siya tutungo.
Kuha ninyo mga kapatid. Amen. So, ibig sabihin, kailangan natin na umalis doon sa tayo ang nagmamaniobra dahil iyan ang kaya nga laging may misay in every age. At dito sa huling panahon, dito sa age nito, we have the astronaut age. Kung saan merong radar at dito sa astronaut age, spiritual, sabi ko nga sa inyo, natural to spiritual, spiritually speaking. Yun yung naturally speaking, merong radar na nag-operate, naka-seatbelt lang yun. Yung astronaut na yun. And then dito sa atin, spiritual, kung saan, ang dapat yung Holy Ghost, yun yung naglaradar sa atin. Yun ang nag-lead sa atin, yun ang gumagawa sa atin. Kaya dapat yun ang magpapaglayin natin. Hallelujah. Hindi ang ating sarili para magmaniobra. So bakit countdown? Bata pa ako yun, kung saan kapag ka iyan ay pinataas, ang simula ng bilang mula sa taas pababa. Mula sa taas, count 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, up to 0. Tsaka pa lang siya tataas. So, ibig sabihin, ang message dito, ang sabi ng Panginoon, kung saan ang Panginoon siya kataas-taasang Diyos nagpakababa para tayo napunin at tayo itaas. Kung tayo inapapakumbaba, ibig sabihin, alin ba yung papapakumbaba? Alin ba yung sinasabi dito ni Paul? Na ibig sabihin, kailangan mamatay, kailangan back to zero tayo. Hindi yung kanon, atong ano yung, kaya nga sabi, hindi sa ating kakayahan. Maraming mananampalataya, maraming mga tao na nanghawak sa kanilang karunungang kakayahan sa kanyang sarili at gusto nilang yung popularity sa kanila pa rin mga gawa. Pero dito sa tunay na iglesia, hindi natin kaya, hindi natin sa sariling gawa. Ano sabi ng scripture? Hindi sa pamagitan ng Iglesia Robaben, hindi sa pamamagitan ng inyong lakas o ng kapangyarihan, kundi in my spirit, by power of spirit. Hallelujah. Yun ang kailangan natin. Tumayo tayo mga kapatid. Hallelujah. So, napakagandang mensahe kung saan pinagdating sa atin ng Panginoon na kailangan magpatialog lang tayo, magpakumbaba tayo, kaya natin ang Panginoon ang mag-lead sa atin. God control you in everything. God is leading you in everything. We are the astronaut age. We need to fly away the things of the world. Hallelujah. Higher and higher, pataas ng pataas, gaya ng agila. Lumipad ng higit na mataas sa mga problema natin. Hallelujah. Sa mga pagsubok, sa karamdaman man, by the faith, salamat sa pananampalataya na binigay sa atin, by the faith, by the power of the word. Pwede tayong kumailang lang at iwanan natin ang sanlibutan at ang hawakan ang mga pangako ng Diyos na nilaan niya sa atin. Pangako ng Panginoon yan. Actually, sabi ko nga, yung nakaraan, nakita niya ng Panginoon. Ibig sabihin, actually, pinagkaloob na sa atin ng Panginoon yan. Ang kininalam natin, mga kapatid. Hindi ipagkakaloob, promise ng Panginoon yan. Hindi gagawin ng Panginoon yan. Sa mata ng Panginoon, na ginawa na niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin ang lahat na tinataglay natin. Kaya lang hindi natin nare-recognize, hindi natin napapractice, hindi natin nagagamit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hindi natin gamitin yung the power of love. Hallelujah. So, bago tayo, salamat sa Diyos. Hallelujah, Lord. Oh, Lord Jesus. Yung ba yung Rise Up the Eagle? Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes. Hallelujah. Oh, lumapit tayo sa Panginoon. Thanks to you, let my heart be changed.
flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to taste the knowledge of your love as you lead me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming tayo. Lord, napakailang na kapahayagan yan. Salamat sa pagmamahal na iyan. Salamat sa pag-ibig na yan, na dakilang pag-ibig. Kaya narito kami, Panginoon, patuloy mo kami bigkisin ng iyong pagmamahal. Yakapin mo kami ng mahigpit, Panginoon. Upang sa ganon, ang aming kasiguruhan, katulad ng isang astronaut na nakaback up siya, Panginoon. Na nakabakit siya, Panginoon. Iyon yung natural, Panginoon. How much more ang iyong kamay, Panginoon, na siyang nag-umahawak sa amin, Panginoon. Lord, tunay na kung kami lang, Panginoon, wala kaming kakayanan, Lord. Kundi kami umaasa, Panginoon, sa mapagpala mong kamay na siyang magbibigpis sa amin. Siyang mag-hold sa amin, Panginoon. Punto mo sa pataas na yan, Lord. Kung saan idadako mo kami, Panginoon. Oh Lord Jesus, narito kami na gusto nagpapasalamat, Ama, sa kabutihan mo sa amin, sa ginagawa mo sa amin. At nawa abutin mo rin ang aming mga kapatid, Panginoon, na wala ito. Lord, alalahanin mo rin sila, Panginoon. Alalahanin mo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Oh God, abutin mo sila na mapagpala mong kamay, Panginoon. Pag mo silang hayaan, Panginoon, na mapalayo, Panginoon. Pag mo silang hayaan na mapawalay sa amin. Kundi, Panginoon, ikaw ang tumawag sa kanila, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng mga kalungkot, sa lahat ng aming tinanggap. At patuloy mo po kami samahan. Ikaw ang magabay sa amin. Sa patuloy naming gawain ito, Panginoon, O God. Samahan mo po kami at higit sa lahat. Ang iyong anak na patuloy na maghahayag sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang mag-lead sa kanya, Panginoon. Magmuna ka, Panginoon. Upang sa ganun, O God, iyak kami sa aming natutubuhan, O God. Kung ikaw ang mangunguna, Panginoon, dahil ikaw ang liwanag, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang Panginoon ang aming tungo
tungo sa kaharian mo, Panginoon. Salamat po sa paggabay mo, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, salamat sa kagalingan. Ang lahat ng kaloob, Panginoon, na dinanggap namin ko rin mula sa iyo at aking nagawa mo sa amin. Pinupuri ka namin, dinumulhati ka namin, patuloy ka namin sasampahin ayon sa biyaya, Panginoon, at pinagkaloob sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Isus, ito ang aming nalagay. Amen. Lord, Lord, salamat sa Panginoon Diyos sa tuloy nating paniwala